Nay Rosa, Jessica, bakit na naman kayo narito ha? Sinusundan niyo ba ako? Hindi, napadaan lang kami rito. Sandali nga, bakit kasama mo ang babaeng yan? May relasyon ba kayo? Lintik naman oh. Nagtatrabaho ako na maayos para sa pamilya natin. Aba, nagtatrabaho? Sabihin mo, baka nakikipaglandian ka na dyan sa chismosa ang babae na yan. Huwag mo akong pinaglololo kung bata ka ha. Kitang-kita ng dalawang mata ko kung paano ka tumingin sa malanding to. Hoy, sino malandi ang tinutukoy mo ha? Kasalanan ko ba na malapit kami ni Rico sa isa't isa? Tanungin nyo kasi ang anak nyo kung anong pagkukulang niya bago kayo mag-iskandalo. Ay, pwede ho ba? Magkaibigan lang kami ni Lisa. Magkaibigan? Walang iya ka, Lisa. Parang sa sinasabi mo, inaamin mo na rin na talaga may namamagitan sa inyo ng asawa ko. Jessica, pwede ba? Tumigil ka na nga. Huwag ka nagbibintang ng kung ano-ano. Ang daming tao rito, hindi ka ba nahihiya? At una sa lahat ha, ikaw ang nagkulang at may kasalanan dito. Huwag mo isisisihan kay Lisa. Aba, Rico! Hoy! Sinisigaw-sigawan mo na yung anak ko na dahil dyan sa kabit mo! Kapal din naman ang pagmumukha mo, no? Hindi kita pinatira sa bahay na to para lang bastusin ang anak ko! Hoy, ikaw matanda ha? Iayos mo yung bibig mo. Napakabait ng tao ni Rico. Ano man ang pinapakita niya sa inyo ay dahil lang yan sa kung ano at kung paano niyo siya sinatrato. Walang iya ka talagang babae ka. Alam ni Rico kung gaano ko siya kamahal at kung gaano nire-respeto ni Ina yung relasyon namin. Huwag mong pinapaikot ang isipan niya. Kakalbuhin kita at lulukutin ko yung pagmumukha mo. Humanda ka! Rico, tulungan mo ako! Pinagtutulungan nila ako! Ano ba, Jessica? Tumigil na nga kayo! Bitawan mo yung buhok ni Lisa! Magandang araw po sa inyo, Miss Cassie, at pati na rin po sa lahat ng inyong mga masusugid na tagapakinig. Ako po si Rosa Mendez, o mas kilala bilang Aling Rosa. At minabuti ko po magpadala ng sulat sa inyong channel upang ibahagi ang isang napakasakit at napakatinding pagsubok na pinagdaanan ng aming pamilya. Buong buhay ko po, Miss Cassie, wala na akong ibang inisip kundi ang kapakanan ng aking nag-iisang anak na si Jessica. Pinalaki ko siyang mabait, may takot sa Diyos at marunong magmahal ng tapat. Kaya naman nung makapag-asawa siya, hiniling ko talaga na maranasan niya ang payapa at maligayang buhay. Ngunit hindi ko akalain na ang paninira, inggit at masamang hangarin ng ibang tao ang siyang wawasak sa katahimikan ng aming tahanan. Ako po si Aling Rosa at ito po ang aking kwento. So yun, bago po tayo magsimula, huwag nating kalimutan na pindutin ang ating notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating kwento. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe at mag-iwan din ng like at saka ibahagi na rin sa comment section ang iyong saloobin pagkatapos mong makapakinig. At sa ating lahat at sa buong team Cassie, kung sakaling may makita kayong nagnanakaw o nagre-re-upload ng ating mga kwento, maaari sana tayong magtulungan para ma-report ang mga ito upang ating mapanatili ang kaligtasan ng ating YouTube channel. So, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Halika, simulan na natin ang kwento ni Aling Rosa. Alam niyo po, Miss Cassie, nung bagong kasal pa lang ang anak kong si Jessica kay Rico, parang silang nasa ibabaw ng ulap sa tamis ng kanilang samahan. Matagal na silang magnobyo at na makaipon sila ay nagplano na magpakasal. Walang araw na hindi masaya ang aming bahay dahil sa dalawa. Si Rico ay napakasipag na empleyado sa bayan at si Jessica naman ay masipag ding nag-aasikaso ng aming maliit na sari-sari store. Ako ang saksi kung gaano nila pinaplanong mabuti ang binubuo nilang pamilya at magandang kinabukasan. Inay, tingnan niyo po itong ginuhit ni Rico. Ito yung plano ng bahay natin. Alam niyo ba, sabi niya, kapag nakaipon kami ng konti ngayong taon, makakapagpaumpisa na kaming magpasemento ng sarili nating bahay. Sariling bahay doon, sa lote sa may kabilang kalsada.
Aba, napakaganda naman yan anak. Nakakatuwa talaga kayong dalawa ng asawa mo. Nakikita ko rin kung gaano si Rico kasipag at kung paano kanya inaalagaan at pinahalagahan. Siyempre naman Hunay Rosa, ipinapangako ko po sa inyo at ipinangako ko rin ho yun nung hiningi ko ang kamay ni Jessica na hindi ko siya hayaang maghirap. Lahat ng pagod ko sa trabaho ay para sa aming dalawa at sa bubuuin naming pamilya. Kasi naman baby, masyado ka nagpapakapagod. Minsan nga kahit linggo, nag-aaral ka pa rin para lang sa mas mabilis na promotion mo. Para sa iyo to, Jessica. Para sa atin. Gusto ko, bago tayo magkaanak, ay maayos ng lahat. Kayo rin naman, Nay Rosa. Kayo rin o makikinabang kapag lumaki na yung kita natin. Ay, huwag niyong isipin yon. Basta, ang hiling ko lang huwag niyong kalilimutan na magdasal palagi ha. At panatilihin ninyo na matatag at tiwala ninyo sa isa't isa. Tunay na kahanga-hanga ang angking sipag at tiyaga ng aking manugang na si Rico. Ginagawa niyang lahat upang maging maayos ang buhay nila ng aking anak. Kahit pagod na pagod ito ay hindi man lang nagrereklamo sa trabaho. Pero sa sipag niya rin ito, halos gabing-gabi na siya kumakauwi. Ayos lang naman ito para sa akin. Totale, naghahanda talaga sila para sa kanilang kinabukasan. Ngunit sa kabilang banda, ay naawa naman ako sa aking anak kapag tinitiis itong hindi muna maghapunan, makasabay lang ang kanyang asawa sa pagkain sa gabi. Kaya hindi ko napigilan na magtanong kay Jessica. Jessica anak, alas 9 na ng gabi Hindi pa rin ba dumarating si Rico? Tumawag man lang ba siya sa'yo? Opo, Nay. Tumawag po siya kanina bago mag-alas 6. Madami daw pong tambak na trabaho sa opisina nila sa munisipyo dahil nagpalit daw ho ng department head. Ang sabi niya, mag-overtime daw po siya ngayon Ano? Overtime? Halos araw-araw na siyang ganyan umuwi Naku, kawawa ka naman anak. Baka magkaroon ka ng sakit sa sikmura, kakahantay na makasabay siya sa hapunan. Naku, Nay, huwag ko kayo mag-alala. Ayos lang naman ako. Tsaka isa pa, hindi ko na naman na-enjoy yung pagkain ko kapag hindi ko kasabay si Rico. Ano ko ba, Nay? Intindihin na lang natin siguro siya. Mahigpit daw po ang bago kasi nilang boss kaya nag-aayos sila na mabuti doon sa munisipyo. Oo, kung sa bagay. Pero huwag siya masyadong magpapakasubsub sana sa trabaho. Napapansin ko kasi minsan na nabibit-bit niya ang stress niya sa trabaho dito sa bahay. Nagiging para mainitin ang ulo niya Nay, pagod lang ho yun sa trabaho, tas dagdag pa yung biyahe. Nakakapagod naman kasi talaga yun Ipaghahanda ko na lang ho siya na mainit na hapunan para pagkatingin niya sa mesa, mabawasan naging yung pagod niya. Napakabait at napakamaunawain ni Jessica, Miss Cassie. Ako na lamang ang nakakapansin na halos nawala na ang panahon ni Rico para sa kanya. Bilang nag-iisa kong anak at kaisa-isang taong pinahalagahan ko, ay hindi iyon maganda sa paningin at pakiramdam ko. Kaya nang dumalaw ang kumari kong si Susan, na aminado naman ako na may pagkachismosa, hindi ko tuloy maiwasan na makapagsalita at magbiro tungkol sa aking sariling manugang. Ay, mabait naman kasi talaga yan si Rico. Kaya nga lang inagabi na masyado ko umuwi. Hindi naman nata bababae siguro yun. Maganda kaya ang anak ko si Jessica. Masipag na at maunawain pa. Dala na din siguro ng bugso ng damdamin ko o hindi ko lang talaga naiwasan na ikwento ang iniisip ko. Iba rin kasi ang udyok ng mga chismosa. Talagang mahahalongkat nila ang mga kwento ng kusang loob mong isinalaysay. Pero aaminin ko, iyon ang isang bagay na pinagsisisihan ko. Ano? Totoo ba? Pinag-iisipan nila na nambababae si Rico? Naku, kawawa naman pala siya. Ang bait pa naman sana ni Rico tapos ganun lang siya kung ituring ng kanyang bayanan. Pero sa totoo lang, kahit bago ko rito, mas nakita at may nakita ko doon sa mismo anak ni Aling Rosa. Napapansin ko kasi si Jessica na palaging pinapapasok yung delivery boy doon sa bahay nila. Oo nagdi-deliver nga yun pero nung nakaraan, wala naman yung dala. Pero pinapapasok niya pa rin sa loob. May tinatagong Catherine pala.
Palibasa gwapo yung delivery boy. Sigurado ako rito na napakabait mong tingnan ni Jessica. At matagal man silang magkarelasyon ni Rico. Pero kunwari lang yun. Kunwari lamang yung mga babaeng katulad niya na mahinhin. Pero Makati naman kasi talaga. Hay, yan na mahirap sa inyo dito sa probinsya. Madali kayo mapaniwala sa mga pakitang tao. Ako sa unang tingin ko pa lang sa tao, alam ko na kung sino may itinatagong kalokohan. Kagaya na lang nung tindera dyan sa kanto. Si Aling Mila. Akala mo nakikipagkapwa tao? Yun pala binabawasan niya ang timbang ng bawat kulay na binibili sa kanya. Ikaw di ba? Naranasan mo na yan? Idagdag mo pa yung nagtitinda ng tusok-tusok na si Mang Carding. Ang linis na lagay ng sauce pero yung mga paninda niyang kwek-kwek, mga tira-tira na lang yung kahapon. Tinatanggal niya lang yung parang orange na coat at babalutan niya na lang ulit yun para mabenta. Ay, nakakadiri kayang ganun. Parang goma na tuloy yung itlog, kakapainit niya. Ay, oo. Sinasabi ko nga sa'yo. Bago man ako dito pero marunong akong tumingin ng isang tao. Kaya hindi ko nag-iimbento, no? Bawat nakikita at nakakausap ko, nababasa ko ang tunay na kulay. Yang si Jessica, alam ko na may relasyon sila ng delivery boy. Kung matino ka may bahay bakit ka magpapapasok ng lalaki? Kung wala yung asawa mo, isipin mo nga yun? Ay nako, kawawa talaga si Rico. Halos maging kuba na sa kakatrabaho, iniiputan lang pala ng asawa. Kung ako magiging asawa ni Rico, nako, titiyakin ko na siya lang ay magiging sapat na sa buhay ko. Ang napakadaldal na babaeng yon ay si Lisa. Ang bagong lipat lang sa aming bayan. Maganda siya, moderno kung mag-ayos at kilalang kilala agad sa buong lugar dahil magaling itong makisama lalo na sa mga tsismosa. Lapitin din ito ng mga kalalakihan dahil sa ugali nitong may pagkamaharot. Ngunit isa lamang ang talagang nais niya makuha. At yun ay ang aking manugang na si Rico. Rico? Oh, kape oh. Ipinagtimpla kita. Alam mo, napansin ko kasi na parang napapagod ka na naman dyan sa mga papeles mo. Ano ko, salamat Lisa. Medyo marami lang talagang iniwan na backlog yung dating humawak nitong mesa ko. Ay, kawawa ka naman. Masyado ka nagpapakasibag dito ha. Hindi naman. Parte lang talaga to ng trabaho. Medyo masakit nga lang sa balikat. Oh, ganun ba? Sandali, akin na. Ilutin ko saglit. Para naman, mas mabilis ka matapos dito. Naku Lisa, wag na. Ayos lang naman ako. Lalagyan ko na lang to ng salon pass at saka hindi naman yata tama na makita ng iba na hinihilot mo ko. Lalo na't may asawa na ako. Ano ka ba naman, Rico? Ayos lang yan. Wala namang mali siya to. Tsaka, alam mo ba, masarap talaga akong magmasahe. Kahit si boss, minsan hinihilot ko rin. Sige na. Pakiramdaman mo, oh. Masarap, di ba? Oo nga. Sarap. Kaso, Lisa, nakakailang kasi talaga Baka may makakita sa atin at saka, ano mo na, baka iba yung isipin nila. Ay naku, huwag ka nang mailang. Sa totoo nga lang naaawa pa nga ako sa'yo. Ang hirap-hirap ng trabaho mo, tapos nag-overtime. Nasisigawan ka pa minsan pero, alam mo, matyaga ka pa rin nagtatrabaho para sa pamilya ng asawa mo. Ay, ganun talaga. Nangako ako sa biyanan ko na bibigyan ko ng magandang buhay ang anak niya. Kaya, ito, kahit nakakapagod, titisin ko dahil para to sa binubuo naming pamilya. Ang swerte naman ni Jessica, no? Meron siyang asawang katulad mo. Sana, makatagpo din ako ng lalaking katulad mo, Rico. Ipinapangako ko na aalagaan at hindi kita lolokohin. Ang ibig ko sabihin, hindi ko siya lolokohin. Ay nako, ikaw talaga Lisa, palabiro ka rin pala no? Hayaan mo, sa sarap mong magmasahe, tsak na makakatagpo ka ng lalaking pahahalagahan at mamahalin ka ng tama. Alam ko naman yun pero iba pa rin talaga kung ang lalaking yun ay magiging ikaw, Rico. Lisa, ano bang sinasabi mo?
Ulitin ko may asawa na ako at napato kay Jessica. Marami naman diyang iba na single at saka matinong lalaki. Alam ko naman yun eh. Pero hindi ko masikmura na niloloko ang katulad mong lalaki na napaka-responsable. Ano? Niloloko? Anong sinasabi mo, Lisa? May alam ka ba na hindi ko nalalaman? Ay, alam mo, ayoko naman talaga at hindi ko ugali namang himasok sa buhay. Pero, alam mo ba, lantaran na kasing ginagawa ng asawa mo. Naawa na kami sa inyo eh. Madalas kasi na may makakita sa delivery boy na si Jo Marie na pumapasok dun sa bahay niyo. Kahit wala naman yung hinahatid. Ayaw man namin mag-isip na masama pero napapadalas ito. Rico, babae ako. At hindi kami basta-basta lumalapit sa lalaki kung hindi kami interesado. At yun na nga po, Miss Cassie. Diyan na nagsimulang pumasok ang lason sa isip ni Rico. Ang mga gawa-gawang kwento at chismis ni Lisa ay unti-unting lumason sa puso ng manugang ko. Naging malamig na siya kay Jessica. Palaging galit kapag kinakausap at lalong naging madalas ang hindi niya pag-uwi na maaga. Walang kamaling-malay si Jessica na ang asawa niya ay unti-unti nang naaagaw ng chismosang dilag. Hanggang sa dumating ang isang hapon, nagwawalis ang anak ko si Jessica sa harapan ng aming bahay habang nag-aabang sa pag-uwi ni Rico. May isang kapitbahay namin na galing sa bayan ang naglakad na mabilis papunta sa kanya. Balisa ang mukha nito, patingin-tingin sa paligid at halatang may gustong ibunyag na masamang balita. Inihinto naman ni Jessica ang pagwawalis at tiningnan ng kapitbahay na bakas ang pag-aalinlangan sa mga mata. Oh, Maring Inday. Sandali nga, bakit parang balisa ka at halatang nagmamadali ka papunta rito sa bakuran namin? Bakit? May nangyari ba? Tumingin muna sa kaliwat kanan ng kapitbahay bago ito lumapit ng gusto kay Jessica. Hinawakan niya ang braso ng anak ko at bumulong na may halong matinding kaba at pag-aalala. Hiniling niya na magpalakas ng loob ang anak ko dahil may nais siyang sabihin tungkol sa asawa nito na si Rico. Sa mga oras na yon, Miss Cassie, hindi ko man lang narinig ang sinabi ng kapitbahay kay Jessica. Dama ko ang pagkabigla at kaba sa mukha niya. Tila pinagsakluban ng langit at lupa ang aking anak. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Agad siyang pumunta sa bayan para patunayan kung totoo ang balita. Nahiya siya at nasaktan sa mga bulong-bulungan ng mga kapitbahay na hangad lamang ay matahin siya kahit hindi nila alam ang katotohanan. Kinakabahan din si Jessica na ipaalam kay Rico ang paninirang puring balitang ito dahil hindi niya alam ang magiging reaksyon ng kanyang asawa. Papanigan ba siya nito at papakinggan ang paliwanag niya o baka maniwala ito sa chismis at masira ang kanilang pamilya? Ay nako, alam ko hindi magagawa yun ni Rico, anak. Kilala kita at alam kong mahal na mahal mo siya. Salamat, Inay, pero hindi ko alam kung paano sasabihin kay Rico yung chismis na to eh. Nagkawang-gawa lang naman ako ng mga oras na nakigamit ng palikuran si Jo Marie. At saka kababata ko siya, no? At minsan, hindi ako nagkaroon ng ibang nararamdaman para sa kanya. Ay nako, naiintindihan ko naman yun, anak. At saka nandito naman ako ng mga oras na yun. At alam natin pareho na inaatake ng sakit ng tiyan niya si Jo Marie. Pero paano, Nay? Nag-aalala kasi ako eh. Hindi ko man sabihin kay Rico yung problema ko. Makakarating din ito sa kanya. Mas mabuti na sa akin namang galing para mas maintindihan niya. Paano mo naman ipapaliwanag sa asawa mo? Gabi-gabi na siya lagi umuwi. Parang nakikitulog na nga lang siya dito sa bahay eh. Bukas, Nay. Sasabihin ko sa kanya total day off naman niya. Hihingi ako ng tulong sa kanya para linisin yung pangalan ko. Ang hirap talaga ng ganoong sitwasyon, Miss Cassie. Damang-dama ko ang kaba sa dibdib ng aking anak. Kinabukasan ay nagising ako sa galit at hiyaw ni Rico. Pagpunta ko sa kanilang kwarto, nadatnan ko umiiyak ang anak ko sa kanilang kama. Bakit ka sa akin hihingi ng tulong? Ako na nga yung tinatarantado mo eh. Ano, ipagtatanggol pa kita?
Ganyan ba kababaw yung tingin mo sa pagmamahal ko sa'yo, ha? Sa pamilya natin? Wala akong ginagawang masama. Ano ka ba? Kaibigan ko si Jo Marie at wala kaming relasyon. Alam ni Inay yun. Ayan, nakikipagsabuatan ka na naman sa nanay mo. Malamang, kakampihan ka niya dahil nanay mo yan. Alam mo, kahit nasa mali ka, ipagtatanggol ka pa rin niya at kukonsintin lahat ng kalokohan mo. O ikaw, Rico, hindi mo ba alam ang katotohanan? Alamin mo muna. Huwag mo naman pagsalita ng ganyan ng anak ko. Nandito ako sa bahay no nakigamit ng palikuran si Jo Marie. Wala naman hindi naman siya nagtagal dito. Masakit lang ang tiyan niya at hindi na niya kaya magtiis pa dahil malayo ang water station nila. Ano ko, Nay, huwag lang ako kayo magpaliwanag. Alam niyo ba, kalat na rito yung ginagawa ni Jessica. At marami daw ang nakakita sa kanila na magkasama sila kahit sa palengke. Ang sabi nga nagpapatid sundo pa siya Alam niyo sa totoo lang, hindi na dapat kayo nakikisali sa away namin dahil kung tutusin, may atraso din kayo sa akin. Kayo pa nga mismo, yung may sinasabi dyan tungkol sa akin. Ano? Wala akong balik sinasabi tungkol sa'yo, Rico. Natutuwa pa nga ako at napakasipag mo. Ano, Nay? Pwede ko ba tama na nga yung drama nyo? Alam ko na kayo mismo may nagkakalat sa mga kapitbahay na nang bababae ako. Ano yun? Porque nanlalalaki ang anak nyo. Sisiraan nyo ako para maging katanggap-tanggap ang kalokohan niya. Ang kakapal din naman ng mga pagmumukha nyo. Rico, ano ba? Hindi na tama yung mga binibitawan mong salita, Si Inay na yan. Respetuhin mo naman siya. Ano ka ba? Nakikitira lang tayo sa kanya, Respeto? So una pa lang na pinagkalat niya na ng babae ako, doon pa lang tinanggalan ko na ng respeto yan sa relasyon natin. Kaya huwag mo sa akin gamitin yung salitang yan, Ako pa nga yung nagpapakain sa pamilyan to pero kayo mismo, pinagkakaisahan niyo ako. Ano ka ba? Naririnig mo ba yung sarili mo, Rico, ha? Hindi ka naman ganyan, Ano nangyayari sa'yo? Ibang-iba ka na sa dating Rico na nakilala ko. Oo nga, Rico. Hindi ka naman dati ganyan, Nangako ka na ipagtatanggol mo at hindi mo sasaktan ng anak ko. Pero anong ginagawa mo? Ewan ko sa inyo. Magkampihan kayo hanggat gusto nyo. Wala akong pakialam. Kayo ang unang nagpakalat ng chismis dito, Nay Rosa. Kaya huwag kayong magbalinis. Ang hilig yung makisawsaw. Oo, sige, inaamin ko. Pero hindi ganyan ang ibig ko sabihin. Nawawalan ka na kasi ng oras sa anak ko. Puro ka na lang trabaho. May asawa ka na, Rico. At bilang may asawa, kailangan mong isipin na may bahay mo. Nay, tama na po. Alam ko naman na naiintindihan niya ni Rico. Hindi ba, Rico? Para din naman sa atin itong ginagawa ko. Ang hirap sa inyo, puro kasi kayo hinala. Alam nyo, kapag tinotoo ko yan, ewan ko lang kung anong mangyari sa inyong dalawa rito. Hoy, Rico! Hindi magandang biro yan, Sumusobra ka na! Ano, binabantaan mo ba kami? Nay, dami na ho. Ayos na po. Sige na po, kami na lang ho yung mag-uusap ni Rico. Pagtutulungan niyo na naman ako. Kaya nga mas gusto ko na lang na nagtatrabaho kaysa magtagal dito. Kasi dito, wala akong kakampi. Kayong dalawa, kalaban ang tingin niyo sa akin. Ano ba, Rico? Tama na nga. Teka, saan ka pupunta? Hoy, huwag ka umalis pwede ba? Ayusin muna natin to, pakiusap. Ayoko muna makausap ka, Jessica. Tama na. Ay, magpapahangin muna ako sa ibang lugar. Padabog na umalis si Rico sa aming munting tahanan. Habang si Jessica ay walang tigil sa pag-iyak. Bawat patak ng luha niya ay parang akong sinasaksak. Sarado na ang tenga ni Rico para sa paliwanag at dahilan naming mag-ina. Kahit sa pahinga sana nito ay umaalis ito at hindi ito umuuwi ng buong araw. Lisa, nandyan ka ba? Oh, Rico. Anong nangyari sa'yo? Ba't parang lasing na lasing ka? Halika nga dito at pumasok ka muna. Oh, nag-away ba kayo ni Jessica? Oo. Hindi maganda yung kinalabasan kaya hindi ko alam kung paano ko naharap sa kanila ni Inay. Ay naku, kawawa ka naman. Dapat ay day off mo at nakakapagpahinga ka pero tingnan mo. Ayan nadadagdagan pa yung stress mo. Kung gusto mo, pwedeng dito ka na muna. Ay, nakita mo, di ba? Nakita mo mismo na may relasyon sila ni Jo Marie. Alam mo, hindi ko maiisip paanong nagagawa magsinungaling ni Jessica sa harapan ko. Nagbago na siya.
tatanggapin ko naman siya kahit, alam mo yun, nagawa niya. Pero yung ginigiit niya ng paulit-ulit, sobra na. Tapos yung mas masakit, kinakampihan pa siya ni inay. Ay naku, halika nga dito. Ay, yayakapin kita. Alam mo, napakaswerte talaga ng asawa mo sa iyo, Rico. Pero hindi niya kayang pahalagahan ang tiwalang binibigay mo sa kanya. Alam mo kung ako nilang sana yung asawa mo, hindi ka na masasaktan ng ganito. Hindi mo kailangan na sobrang magpakahirap dahil una sa lahat, meron akong sariling bahay at wala kang biyanan na pakikisamahan. Dito nagsimula ang malamig na pagsasama ni na Jessica at Rico. Habang umiiyak ang anak ko, tuluyan nang nahulog si Rico sa tukso at pusok ni Lisa. Lumipas sa mga araw na gabi-gabi nang umuuwi at hating gabi ang manugang ko. Ramdam ko na nagkatotoo na ang birong iniisip ko noon. Isang araw may pinuntahan akong tindahan sa isang kanto malapit sa munisipyo kung saan nagtatrabaho si Rico. Narinig ko si Lisa na may kausap na isang empleyado ng munisipyo. Si Miss Gomez. Sinabi nito na nahahalata niya ang relasyon ni na Lisa at Rico pero taas noon lamang ang kabit na binunyag ang kanilang kababuyan. Ay naku, nakakatuwa talaga kayo. Napakatalas talaga ng mga tenga nyo pagdating sa mga bagay na ganito. Yes naman, of course. Sa ganda kong to, tingin nyo hindi mahulog yan sa akin si Rico? Anong legal-legal? Ang nagwawagi ngayon ay ang mas marunong mag-alaga. Bakit ako magtatago? Bakit ko to tatago? Ipinagmamalaki ako ni Rico at mas gusto niya akong iangkas. Kasi di raw marunong ang asawa niya at palagi silang muntik masemplang. Nanigas ang mga tuhod ko, Miss Cassie, at halos masamid ako sa sakit ng malamang niloloko ni Rico ang anak ko. Umuwi ako na may dalang masamang balita para sa anak ko. Ay, anak, meron ako sasabihin sa iyo ha. Sana huwag ka mabibigla. Alam mo, kaya ako to gagawin ay dahil mahal na mahal kita. Kaya kahit masakit, kailangan ko na sabihin to sa'yo. Ano ba yun, Nay? Bakit parang kinakabahan naman ako sa tono niyo? Anak, ano ba na mangyari? Tandaan mo, nandito ako para sa'yo, para alalayan at samahan ka. Ipagtatanggol at gagabayan kita laban sa kahit na anong klase ng problema. Alam ko naman ho yun, Nay. Ano ba talaga yung sasabihin niyo? Huwag niyo na po akong binibitin, oh. Ano man po yan, basta't kasama ko kayo, kakayanin ko. Ay naku, anak ko, napakaswerte ko talaga sa'yo. Pero hindi ko alam kung bakit nakakayanan ni Rico na saktan ka na ganito. Saktan? Hindi naman ho kami nag-aaway, Nay. Ano bang ginawa ni Rico na makakasakit ho sa akin? Ginagawa. Anak, may ginagawa si Rico na hindi ka tanggap-tanggap para sa isang may asawa. Inay, ano pong ginagawa ni Rico? Ano ang ibig niyong sabihin? Anak, Jessica, si Rico. May kabit si Rico. At ang kabit niya ay si Lisa, yung katrabaho niya doon sa munisipyo. Kitang-kita ko ang pagbagsak ng balikat ni Jessica sa pagkabigla sa aking binalita. Simula noon, gabi-gabing umiiyak ang aking anak habang naririnig ang pang-aasar ni Lisa sa kanto. Hanggang isang umaga ay napadaan kami sa karinderya malapit sa trabaho ng manugang ko. At nahuli naming sweet na kumakain sina Rico at Lisa. Lumapit si Jessica pero sa sobrang gulat ay hindi na nakapagsalita ito. Kaya ako na ang unang sumabon sa manugang ko. Nay Rosa, Jessica, bakit naman kayo narito? Sandali, sinusundan niyo ba ako? Napadaan na kami rito. Sandali, bakit kasama mo babaeng yan? May relasyon ba kayo? Lintik naman oh. Nagtatrabaho ako na maayos para sa pamilya natin. Nagtatrabaho? O baka naman nakikipaglandian ka na dyan sa babaeng yan? Huwag mo akong pinaglololo kung bata ka.
Kitang-kita ng dalawang mata ko kung paano ka tumingin sa malandig to. Hoy, sinong malandi ha? Kasalanan ko ba na malapit kami ni Rico sa isa't isa? Tanungin niyo yung anak niyo kung anong pagkukulang niya bago kayo mag-iskandalo rito. Magkaibigan lang ho kami ni Lisa. Magkaibigan? Walang hiya ka, Lisa. Sa sinasabi mong yan, parang inamin mo na rin na talaga minamamagitan sa inyo na asawa ko. Jessica, pwede ba? Tumigil ka nga. Huwag ka nagbibintang ng kung ano-ano dito. At dami-dami tao, hindi ka ba nahihiya? At una sa lahat, ikaw ang nagkulang at may kasalanan dito. Huwag mong isisi yun kay Lisa. Aba, Rico! Ano ginagawa mo? Sinisigaw-sigawan mo na ang anak ko na dahil dyan sa kabit mo. Ang kapal ng mukha mo. Hindi kita pinatira sa bahay na to para lang bastusin ang anak ko. Hoy, ikaw matanda ha. Iayos mo yung bibig mo. Napakabait na tao ni Rico. Ano man ang pinapakita niya sa iyo, ay dahil lang yan sa kung ano at paano niya siya tinatrato. Walang hiya kang babae ka. Alam ni Rico kung gaano ko siya kamahal at kung gaano nire-respeto ni Inay ang relasyon namin. Huwag mo pinapaikot ang isipin niya. Kakalbuhin kita at lulukutin ko yung pagmumukha mo. Umanda ka! Rico, tulungan mo ako. Pinagtutulungan nila ako. Ano ba? Jessica, tumigil na nga kayo. Bitawan mo yung buhok ni Lisa. Pasensya na, Miss Cassie, pero napagtulungan namin si Lisa dahil sa sobrang kakapalan ng mukha niyang manira at sumira ng pamilya. Pagkatapos ng gulo sa karinderya ay umuwing galit si Rico dahil pinagtatawanan siya ng mga katrabaho niya. Nag-away sila at pilit na nakiusap si Jessica na huwag siyang iwanan nito kahit siya nang nagloko. Hindi ako nakialam dahil nakiusap ang anak ko. Kinabukasan ay muntik na namang magkagulo sa palengke dahil sa bagong chismis ni Lisa na binubugbog daw ni Jessica si Rico. Bagay na imposibleng gawin ng napakahinhin kong anak. Dahil sa paninira ni Lisa, naniwala ang mga tao sa barangay at iniwasan si Jessica. Pinagbubulungan at pinagtitinginan na masama ang anak ko kapag naglalakad sa kalsada. Umiiyak itong umuwi at nagsabi sa kanyang asawa. Ngunit nagkibit balikat lang si Rico at sinabing iwasan na lang ang pakikipagchismisan para hindi na magkaproblema. Napakasakit bilang ina na makitang nadudurog ang puso at buhay ni Jessica habang pinababayaan siya ni Rico. Nilaso na ng tuluyan ni Lisa ang utak ng manugang ko pati na rin ang pamilya nito. Dahil sa pagtalikod ng lahat sa katotohanan, nagkaroon ng depresyon ang aking anak. Lagi na lang umiiyak at ayaw nang kumain. Sa tindi ng galit ko, gustuin ko mang pisikal na sugurin at saktan si Rico at Lisa, pinipigilan ko ang sarili ko, Miss Cassie, para hindi mapasama ang anak ko. Pero isang hapon habang nakatitig sa saradong tindahan, nakaisip ako ng isang bagay na labag na sa batas ng Diyos. Palihim akong pumunta sa isang liblib na sitio para humingi ng kakaibang solusyon. Tanyag na albularyo ang aking pinuntahan. Sa kanya ako nagmakaawang humingi ng tulong para sa problemang hindi kayang masolusyonan ng mabait kong anak. 5,000 ang halaga. Pag-uwi ko sa bayan, pumasok ako sa simbahan at humingi ng kapatawaran sa Diyos. Hindi ko alam kung totoo ang mangyayari sa kabit ni Rico pero kasalanan pa rin na isiping saktan ang isang tao. Kaya nagdasal ako ng ilang ulit sa tapat ng rebulto. Elisa, ano ba yung amoy mo? Ano mo, kanina pa yan sumakay ka sa motor ko. Parang galing sa basurahan. Parang, ano mo yun? Yung amoy na nabubulok na karne. Ano ka ba naman, Rico? Ano naman tingin mo sa akin, mabaho? Hoy, nagpabango kaya ako, no? Baka sa kanal lang yung amoy, tsaka... Bakit ba? Ang daming uwak dyan sa tapat nyo. Nakakairita. Ang ingay-ingay. Kahit sa munisipyo, Lisa, napapansin ng mga kasama natin, pag dumadaan ka sa hallway, nagliliparan yung mga uwak sa bubong at sumusunod yung amoy na yan. Ay naku, hiyaan mo nga sila. Mga ibon lang yan. Baka kasi talagang mababaho lang yung mga taga dito sa inyo. Tapos, ako pa yung sisisihin mo. Hindi ko pa alam na gumana nga ang sumpa ng mga araw na yon, Miss Cassie. Kahit anong pagtatakip ni Lisa sa kanyang amoy gamit ng pabango,
Lumilitaw at lumilitaw pa rin ang amoy bulok at pawis tuwing hakbang siya. Pero ipinagwalang bahala lang nila ang mga babala. Nagpatuloy si Lisa sa kanyang kinasanayang paninira na parang walang anumang makakapigil sa kanya. Subalit kinabukasan ng umaga, habang nagtatawanan pa sila ni Rico sa kama, biglang naramdaman ni Lisa ang isang napakapait at napakalagkit na likido sa loob ng kanyang bibig. Napaubo siya ng malakas at napahawak sa kanyang muka habang nakatingin sa salamin sa tapat ng higaan. Ano ba to? Rico. Tingnan mo ako. Ano ba itong lumalabas sa bibig ko? Oh, teka, Lisa, Diyos ko. Ano yung nasa mukha mo? Hindi nakakilos sa takot si Lisa ng mga sandaling yon, Miss Cassie. Binungad siya ng itim at mabahong laway na patuloy na dumadaloy mula sa kanyang mga labi. Alam mo, Miss Cassie, kapag karma o hindi, nakikitang hustisya na ang sumingil sa taong mapanira, walang doktor na makakapigil dito. Ang itim na laway na lumalabas sa bibig ni Lisa noong umagang yun ang hudyat ng kanyang pagdurusa. Kasabay nito ang biglang pag-ikot ng kanyang sikmura. Doon na nagsimula ang sumpa o kulam na nagpabagsak sa tsismosang kabit na yon. Rico, ano nangyayari sa akin? Bakit ganito? Ba't ganito kapait yung dila ko? Para ko nakalunok ng laso ng opdo. Rico, tulungan mo ako. Sandali, magmumug ka muna, Lisa. Kumuha ka na malinis sa tubig dun sa kusina. Baka naman nakakain ka lang ng kung anong panis kagabi. Walang ganito nangyari, Rico, kahit 3 beses na ako magmumug at magsipilyo. Nananatiling napakapait ng bibig ko. Para akong sumisip-sip ng nabubulok na bakal. At saka, ang sakit ng tiyan ko, Rico. Napahawak si Lisa sa kanyang tiyan habang napapaupo sa sahig na kusina, Miss Cassie. Sabi ng mga kapitbahay para daw pinipilit at ginigisa ang loob ng tiyan niya sa sobrang sakit. Parang may mga uod o matatalas na blade na kumakalkal sa bitukan niya. Dahil dito, hindi na siya makatayo at hindi na makakain. Bawat subo niya ay nagiging kasing pait ng apdo. Ayoko niyan. Itapon mo yan, Rico. Bakit mo ba ako pinapakain ng lasang-basahan at nabubulok na isda? Ano ba, Lisa? Maawa ka naman sa sarili mo. Ano ba sinasabi mo? Masarap na adobo yan at bagong luto. Kailangan mo kumain dahil 3 araw ka nang walang laman sa sigmura mo. Nangihina ka na at lumalalim na yung mga mata mo. Sinasabi ko sa iyo, Rico, napakapait. Kahit ngayon tubig na galing sa distilled container natin, lasang putik at amoy bangkay. Nakakadiri siya lalo kapag dumadampi sa labi ko. Wala akong malunok. Natutuyo na yung lalamunan ko eh. Sige, pupunta na ako sa bayan para bumili ng mga pinakamainam na gamot dyan sa tiyan. Pati na rin na, yung ano ba yun? Pampagaling sa acid reflux. Hantayin mo ako kumapit ka lang dyan. Nataranta at nabalisa si Rico, Miss Cassie. Dati-rati, ang anak kong si Jessica ang inaalagaan niya. Pero ngayon, napilitan siya maging nurse ng kanyang kabit. Bumili si Rico ng napakaraming mamahaling gamot sa bayan pero nakakapangilabot dahil walang kahit anong epekto yon kay Lisa. Parang naging ordinaryong tubig lang ang mga ito sa katawan niya. Inumin mo itong mamahaling gamot mula sa bayan, Lisa. Siguradong giginhawa ang pakiramdam mo rito. Rico, bakit parang lalong umiinit yung bilog ko? Parang may naninigas na apoy sa loob ng tiyan ko. Bakit ganun? 2 araw mo nang iniinom yung gamot na yan pero imbis na gumaling ka, parang lalo ka pa nangangayayat. Hindi ka na makalakad na maayos at halos butot balat ka na. Hindi, kinukulam yata ako. Isigurado kong sina Jessica at Aling Rosa ang may kasalanan nito. Yung biyanan mo at ang gumagawa sa akin ito. Ang pangit pa naman niya. Kamukha niya yung anak niya. Pwede ba, Lisa, tumigil ka na sa pagbibintang? Kaya ka kinakarma dahil dyan sa bibig mo. Anong taon at naniniwala ka pa dyan sa mga kulam-kulam na yan?
Bakit ako nagkakaganito? Bakit araw-araw na lang ako may naaamoy na mabaho sa paligid ko? Bakit ganito? Mas lalo sumasakit yung tiyan ko na parang may pumapatay sa bituka ko. Ano? Tingnan mo ako, Rico. Ako yung totoong biktima rito. Kahit kitang-kita na ang panunuyot ng balat at pamumutla ni Lisa, napakataas pa rin ang pride nito at nakuha pa kaming pagbintangan ng anak ko. Pero lalong lumala ang sakit niya. Isang hapon, habang sinusubukan siyang pakainin ni Rico ng lugaw, biglang nanigas ang buong katawan ni Lisa at nanlaki ang mga mata habang nakahawak siya na mahigpit sa kanyang leeg. Lisa! Anong nangyayari sa'yo, Lisa? Makinig ka sa akin, ha? Lumaban ka, pakiusap! Rico, ang tiyan ko, sasabog na. Hindi ako makahinga. Sandali, sasamahan kita sa ospital, ha? Diyan ka lang, tatawagin ko ang tricycle sa kanto. Huwag na huwag kang pipikit. Pero bago makatayo si Rico, ay biglang napaupo si Lisa at napasukan ng napakalakas sa gilid ng higaan. Hindi pagkain ang lumabas sa bibig niya, kundi napakakapal, napakabaho at napakaitim na likido na amoy nabubulok na bangkay. Tumingin si Lisa kay Rico habang nanginginig at may tumutulong itim na likido sa kanyang baba. Sa unang pagkakataon, nakikita na sa mga mata ng kabit ang matinding takot. Miss Cassie, natapos ang unang pagsusuka na yon ng itim na likido, akala ni Rico ay matatapos na ang paghihirap ng kanyang kabit. Pero nagkamali siya. Dahil doon pa lang totoong magsisimula ang bangungot ni Lisa. Araw-araw na siyang sinusumpong. Walang pinipiling oras. Umaga, tanghali o kahit kalagitnaan ng gabi. Napapabalikwa siya sa higaan para lang sumuka ng sumuka. Lalong dumarami ang itim na likidong lumalabas sa kanyang bibig. At ang amoy sa loob ng bahay nila sa bayan ay parang nitso ng patay na nabuksan. Lisa, pakiusap, magpalakas ka. Halos 3 timba na yun ang isuka mo at amoy bangkay na tong bahay natin. Nagre-reklamo na rin yung mga kapitbahay. Rico, sa tingin mo ba gusto ko to? Parang may nagtutulak ng laso na to. Pataas sa lalamunan ko. Napakapait. Napakasakit. Para akong sinusunog mula sa loob. 3 malalaking ospital na yung pinunta natin. Nagpa-x-ray at ultrasound ka na rin pero sabi ng mga doktor, malinis ang tiyan at mga organs mo. Wala rin sila makitang sugat, cancer o kaya lason. Malinis? Sige nga, paano naging malinis to, Rico? Tingnan mo yung sahig. Punong-puno ng itim na likido. Tanga ba yung mga doktor nyo? Pero tama sila. Dahil kulam to. Anong sakit ang magpapasok sa ng ganito kabaho at kaitim nang walang makitang sakit sa ospital? Sina Jessica at Aling Rose ang may gawa nito sa akin. Dahil inggit na inggit sila. Dahil nakuha kita. Ano ba, Lisa? Pwede ba tumigil ka na? Maawa ka naman sa atin, oh. Huwag ka naman magbintang sa iba. Mag-isip ka pa. Mag-isip ka kung minasaktan ka pang ibang tao. O kaya, may mga siniraan ka dati. Kinaganyan mo na ako ngayon, Rico. Pinapangaralan mo na ako. Akala ko ba mahal mo ko? Kinuha kita kay Jessica kasi ayaw mo na sa kanya tapos kaya nagkakasakit ako pa yung masama at may kasalanan. Hindi naman kasi sa ganun eh. Natataranta na rin ako. Nauubos yung ipon natin sa ospital at gamot pero walang makapagpagaling sa'yo. Hindi ka nga makatayo para pumasok sa opisina. Rico, hindi. Natatakot na ako. Ayoko pang mamatay. Kapag pumipikit ako, may nakikita akong itim na babae sa gilid ng kama natin. Nakaturo at tumatawa. Tulungan mo naman ako, pakiusap po. Iligtas mo ako. Pupunta ako sa simbahan. Magpapatulong ako sa pare o maghahanap ako ng kilalang manggagamot sa kabilang bayan. Sige na, magpahinga ka na muna dyan. Kukuha lang ako ng basahan at pambuhos dyan sa mga naisuka mo. Habang nakatitig si Rico sa kabit niyang halos butot balat at amoy bangkay na,
pumasok na ang tunay na takot kay Lisa, Miss Cassie. Ang dating matapang at mapang-insultong tsismosa ay nakahandusay na ngayon sa sarili niyang dumi. Umiiyak at nagmamakaawa. Subalit habang nakaluhod siya sa sahig, naramdaman na naman niya ang matinding sakit sa kanyang tiyan at napaubo niyang mas malakas. Rico! Rico, bumalik ka rito! May lalabas na naman! Lisa! Hawakan mo yung balikat ko! Sige na! Sige na, isuka mo lang! Duwal ng duwal si Lisa na halos bitukan na niya ang kanyang ilabas. Napapikit naman si Rico sa matinding sangsang ng amoy na lumalabas mula sa bibig ni Lisa. Subalit nang idilat ni Rico ang kanyang mga mata para punasan ng bibig ng kanyang kabit gamit ang bimpo, napatigil siya. Nanlaki ang kanyang mga mata sa matinding sindak at napabitaw siya sa katawan ni Lisa. Diyos ko! Lisa! Tingnan mo! Ano nasa gitna na naisuka mo? Anong sinasabi mo, Rico? Tingnan mo yung sahig. Tingnan mo yung itim na likido. Dahan-dahang yumuko si Lisa para tingnan ang naisukan niya sa sahig, Miss Cassie. At doon sa gitna ng napakakapal at napakabahong itim na likido, nakalutang ang mga mahabang gupit ng maitim at nabubulok na buhok ng tao. Mabilis na kumalat ang kwento tungkol sa nangyari kay Lisa. Diring-diri na lumalayo ang mga tao sa amoy bangkay niyang katawan. Pagka-uwi nila, lalong lumala ang sakit niya at halos maglupasay sa sahig. Si Rico naman kahit galit sa mga kasinungalingan nito ay hindi pa rin matiis na panoorin itong mamatay. Dahil walang makitang sakit ang mga doktor, nagdesisyon si Rico na dalhin si Lisa sa isang albularyo sa kabilang baryo sakay ng tricycle. Napakasakit ng mga hiyaw nito sa buong biyahe dahil para daw pinipilipit at ginigisa na mainit na bakal ang kanyang bituka. Sa gitna ng ritual, sinabi ng albularyo, May nagpataw na mabigat na kulam sa babaeng yan. Ang bawat chismis at pamilyang winasak ng bibig niya ang naging pintuan ng sumpa. Dahil dito, nag-alab ang pagsisisi ni Rico. Bago sumikat ang araw, pilit niyang inilalayan si Lisa pabalik sa aming bakuran upang humingi ng kapatawaran. Naabutan nila kami ni Jessica sa sari-sari store at na makita sila ng anak ko, agad na tumigas ang mukha nito at naging malamig ang mga mata. Ano ginagawa niyo dito? Rico, bakit mo dinala dito yung kabit mo? Hindi ba't nakuha niyo na lahat ng gusto niyo? Jessica, Nay, pakiusap po maawa kayo sa amin. Huwag niyo po kami pagtabuyan. Kagagaling lang namin sa albularyo, sa kabilang baryo. Sinabi niyo na sa amin ang lahat. Sinabi ang lahat? At ano na ba kinalaman namin dyan sa albularyo ninyo? Pagkatapos niyo bastusin at sirain ang buhay ng anak ko sa buong barangay. Aba, may kapal pa kayo ng mukha na pumunta rito. Nay Rosa, nalaman ko na yung katotohanan. Nalaman ko na po na puro kasinungalingan at chismis lang yung pinagkakalat ni Lisa laban kay Jessica. Aaminin ko, nabulago ako. Nagsisisi na po ako ng sobra. Patawarin niyo na ako. Jessica, asawa ko. Patawarin mo na ako pakiusap. Asawa? Ngayon mo lang naisip na asawa mo ko, Rico? Noong mga panahon na umiiyak ako gabi-gabi habang ipinagmamayamang ng kabit mo sa kanto na magkasama kayo, naiisip mo ba na asawa mo ako? Nung pinaikot niya yung pamilya mo para itakwil ako, nag-alala ka ba sa akin? Jessica, patawarin mo ako. Pakiusap, tanggalin mo na to kung anong meron sa akin. Pakiusap, nasusunog na yung tiyan ko. Nagsusuka ako ng buhok araw-araw. Maawa ka naman sa akin, oh. Itigil mo na yung pangungulam sa akin. Kulam? Grabe naman kayo. Pinagkalat mo na nanlalalaki ako. Malandi ako at masama akong asawa. Magnanakaw at sinungaling. Ngayon, mangkukulam naman.
Ako pang pinagbibintangan mo dyan sa kababuyan at sakit mo, Lisa. Nung pinangangalandakan mo sa buong barangay, naguguluhin mo ang buhay ko. Natakot ka ba sa karma? Nung sinisira mo yung reputasyon ko para lang magmukhang malinis sa kabit, naisip mo ba kung ano yung nararamdaman ko? Sabi ng albularyo, sinabi niya na kulam to. Nagalit na galit ang taong gumawa nito sa akin. Ikaw lang naman at ang nanay mo ay may galit sa akin eh. Kayo lang ang may gusto na mamatay ako. Ba't sumusobra ka na talagang babaita ka? Kahit na nandyan ka pa at lupay-pay na yan lagay na yan, nakukuha mo pa rin magbintang sa aming mag-ina. Aba, nakikita mo ba ang sarili mo sa salamin? Ang baho mo at dito ka pa nagkakalat na kasangsangan na ugali mo. At tutusin, tama lang yan. Yan ang kabayaran sa bawat kasinungalingan at laso na lumalabas dyan sa marumi mong bibig. Nay Rosa, Jessica, kung galit man kayo sa amin, sa akin yun na lang ibuhos. Kargo ko na ho kasi siya eh. Huwag niyo naman ho sana patayin si Lisa. Pinagsisisihan ko na yung mga araw na niniwala ako sa kanya. Pabalikin mo na ako sa piling mo, Jessica, at kakalimutan ko si Lisa. Aalagaan kita ulit at ibabalik natin yung dati nating buhay. Ipaalis mo na lang yung sumpa sa kanya, parang awa mo na. Ibabalik yung dati nating buhay? Ang kapal din naman ng pagmumukha mo, Rico. Sa tingin mo ba, pwedeng mabura ng basta-basta yung mga luhang pumatak sa akin dahil sa kababuyan nyo? Naalala mo nung nagmamakaawa ako sa'yo na patigilin mo na si Lisa sa paninira sa akin? Anong sinabi mo? Itigil ko na yung pakikipagchismisan nang hindi ako nagkakaproblema. Ngayon, sige, magtiis kayo dyan sa dumi at laso na ginagawa nyo. Rico, yung tiyan ko. Nagsisimula na naman. Ayoko na. Tama na. Lisa, magtiis ka na muna. Jessica, pakiusap. Nagmamakaawa naman ako sa'yo. Pakiusap mo, gawin mo naman yung paraan para gumaling siya. Sabi ng albularyo, mamamatay siya kapag hindi na hinto tong kulam na to. Kung mamamatay man siya, yun ay dahil sa sarili niyang kademonyohan at sa laso na itinanim niya sa buhay ng ibang tao. Huwag niyo kaming idamay ng nanay ko sa mga kasalanan niyo. Alisin mo yung kabit na yan sa bakura namin bago ko pa kayo buhusin na mainit na tubig. Napakasama ng ugali mo, Jessica. Kaya ka iniwan ng asawa mo kasi wala kang awa. Tumahimik ka na, Lisa. Nagasawalit sa dali ng buhay mo. Kasinungalingan at chismis pa rin ang laman ng utak mo. Lumayas kayo rito bago ko tawagin ang mga tanod. Sa totoo lang, nahahabag ako sa katayuan ni Lisa. Pero ramdam ko pa rin na nasasaktan ang anak ko dahil sa kanila. Walang nagawa si Rico kundi lumuhod at umiyak habang pilit na ginagapang at hinihila si Lisa palayo sa aming bakuran. Ang chismosang kabit na dating napakatapang at napakahilig mag-imbento ng kwento ay nakahandusay ngayon sa kalsada. Habang ang kanyang bibigay patuloy na naglalaway ng maitim na likido. Tumingin ako sa aking anak na si Jessica. Kahit bakas ang pait at galit sa kanyang mga mata, nakita ko ang katotohanan sa sinabi ng albularyo kay Rico. Ang kulam na pumapatay sa katawan ni Lisa ay isang mabigat at madilim na sumpa. At malinaw sa aming lahat na galit sa kanya ang gumawa nito. Miss Cassie, patawarin sana ako ng may kapal. Hindi ko na kasi nakayanan ang ginagawa nila sa anak kong si Jessica. Araw-araw siyang umiiyak, pumapayat, nalugi ang tindahan namin at naging katawa-tawa kami sa barangay dahil sa mga chismis na gawa ni Lisa. Dahil sa matinding galit ng aking pusong ina, pinuntahan ko manggagamot na si Aling Trining. Binawalan pa ako ni Aling Trining noon dahil babalik din daw sa akin ng sumpa pero saradong isip ko. Pero patawarin ako ng Diyos. Akala ko hindi totoong gagana ang kulam. Inakala ko magkakaroon lang siya ng simpleng sakit ng tiyan para matuto. Kailanman ay hindi ko inakalang ganito katindi at kasuklam-suklam ang mangyayari sa kanya. Na magsimula na siyang magmukhang buhay na kalansay at sumuka ng itim na likido at buhok, doon ako sinakmal na matinding takot. Naisip ko na baka ako pa ang makapatay sa kanya.
Pagkaalis nila Rico matapos magmakaawa, pumasok ako sa bahay. Nakahinga na maluwag si Jessica, pero ako ay napahagulgol sa harapan ng aming altar. Panginoon ko, nagsisisi na po ako. Ako nagpataw ng sumpa sa babaeng yun. Nagkamali ba ako na hawakan ko ang hustisya gamit ang itim na paraan? Ako ang dahilan kung bakit nagkaganon si Lisa. Oo, ipinakulam ko siya. Hindi na huminto ang matinding parusa sa buhay ni Lisa. Ang sumpa na itinanim ko sa kanyang bituka ay mas lalong naging mabagsik at malupit. Araw-araw, bawat oras at bawat minuto, walang patid ang kanyang paghihirap sa loob ng bahay nila sa bayan. Si Rico naman, gabi-gabi na rin umiiyak sa matinding pagsisisi at pagod habang pinapanood ang unti-unting natutunaw na katawan ng kanyang tsismosang kabit. Rico, tulungan mo ako! Diyan ko, parang nilalagyan na nagbabagang apoy. Sumasabog na naman ang bituka ko. Lisa, maawa ka naman sa sarili mo. Lumaban ka! Anong gagawin ko? Taawakan ko ba yung likod mo? Tatawag ba ako ulit ng Doktor o Albularyo? Walang doktor na makakatulong sa akin. Diyos ko, mas marami na namang itim na likido at bokal lumalabas sa bibig mo, Lisa. Pilitin mo huminga. Sige na, lumalalim na yung mga mata mo at kulay gabi na yung mga labi mo. Hindi ako makahinga, Rico. Parang may pumipigas sa leg ko. Napakapait na dila ko. Kahit sariling laway ko, lasang namumulok na karne at lason. Natutuyo na rin yung lalamunan ko. Pero bawat patak ng tubig, nagsusuka ko ng dugo at buhok. Lisa, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa araw na dinala kita sa buhay ko. Kung hindi ako naniwala sa mga chismis at paninira mo laban kay Jessica, hindi tayo aabot sa ganitong impyerno. Pinaparusahan din ako ng Diyos dahil sa ginawa ko sa asawa ko. Mamamatay na ba ako, Rico? Seryoso ba yung sinabi ng albularyo na mamamatay ako? Kapag hindi ito nahinto. Ayoko pa mamatay, Rico. Nagsisisi na ako na sobra, Lisa. Naubos na yung pera ko. Nawala na yung dangal ko at nawala ang tapat kong asawa. Tapos ngayon, ikaw naman yung nag-iingalo sa harapan ko. Karma to sa ating dalawa eh. Karma to sa lahat ng kasalanan natin, gina Jessica at Nanay Rosa. Rico, ang sakit na talaga. Hindi ko na kaya. Patawarin mo ako sa lahat ng kasinungalingang sinabi ko sa'yo. Laban sa asawa mo, ako may kasalanan ng lahat. Alam ko, Lisa. Alam ko na gawa-gawa mo lang yung lahat, pero huli na yung lahat para magalit ako sa'yo. Dahil kita-kita ng dalawang mata ko kung paano ako pinapatay ng sakit na yan araw-araw. Rico, parang awa mo na. Dalhin mo ako pabalik sa kanila pakiusap. Dalhin mo ko ulit kina Jessica at Aling Rosa. Teka, ano gagawin natin doon? Pinalayas na nga tayo ni Nanay Rosa at Jessica noong isang araw eh. Galit na galit sila sa atin. Pakiusap, Rico. Kagapang ako sa harapan nila. Halikan ko man ang mga paa ni Jessica at Aling Rosa ay gagawin ko. Hirap na ako. Gusto ko humingi ng tawad sa kanila. Gusto ko humingi ng kapatawaran. Bago man lang malagot yung hininga ko. Miss Cassie, hindi na nga nakatagal si Lisa sa matinding dusa at apoy na dumadaloy sa kanyang bituka. Kinabukasan ng hapon, habang umiihip ang malamig na hangin at nag-agaw ang liwanag at dilim sa langit, dinala siya ulit ni Rico sa aming bakuran. Pero sa pagkakataong ito, hindi na nakatayo ang tsismosang kabit. Gagapang-gapang siya sa alikabok, butot balat, nangingitim ang bibig at nanginginig ang buong katawan. Lumabas kami ni Jessica mula sa pinto dahil sa lakas ng kanilang mga hagulgol at pagmamakaawa.
Jessica! Nay Rosa! Pakiusap, buksan niyo po yung puso niyo. Maawa naman ho kayo sa amin. Nagmamakaawa kami sa inyo ngayong hapon. Teka, Rico, bakit ka pa bumalik dito? Bakit dinala mo na naman yung babae niya sa tapat ng bahay namin? Hindi ba't malinaw ang sinabi ko sa ni isang araw? Jessica, asawa ko. Nagmamakaawa ko sa panan mo. Wala na ako ibang mapupuntahan. Si Lisa, mamamatay na siya. Nauubos na yung dugo at lakas niya. At sobrang lala na yung pagsusuka niya ng itim na likido. Hindi na rin siya makahinga. Jessica. Jessica, patawarin mo ko. Pakiusap. Patawarin mo ko. Patawarin. Pagkatapos mo sirain yung pangalan ko sa buong barangay. Pagkatapos mo sabihin sa lahat na masama akong asawa. At pagkatapos mo agawin yung pamilya ko. Nararapat lang yan sa'yo, Lisa. Diyan ka magbayad sa mga kasalanan mo. Gagawin ko yung lahat, Jessica. Halikan ko yung mga paa mo. Kakainin ko man ang alikabok dito sa bakuran niyo. Patawarin mo lang ako. Ako yung may kasalanan na lahat. Ako yung nag-imbento ng mga chismis tungkol sa'yo. Inggit na inggit kasi ako sa'yo dahil maayos ang pamilya mo. At mahal na mahal ka ni Rico. Patawarin mo na ako. Alam kong inimbento mo yung lahat, pero alam mo ba kung gaano kasakit sa akin na tinalikuran ako ng mga kaibigan ko? Alam mo ba kung gaano kasakit na nagkulong ako sa kwarto gabi-gabi habang iniisip kung bakit galit sa akin yung mundo? Kinuha mo yung lahat sa akin, Lisa. Ang tindahan ko, ang dangal ko, at pati yung asawa ko. Kasalanan ko rin, Jessica. Kasalanan ko rin kasi naging tanga ako. Nabulag ako sa mga bulong at chismis si Lisa. Hinayaan kong sirain niya ang buhay natin. Patawarin mo ako, Jessica. Parang awa mo na, magsimula tayo ulit. Kakalimutan ko yung lahat. Pagsisilbihan kita habang buhay. Parang awa mo na, huwag mo lang patayin si Lisa. Konsensya ko na panoorin si Lisa na mamamatay sa harapan natin. Ay, Rico, pwede ba tumahimik ka? Huwag mong isisi sa anak ko ang nangyayari dyan sa kabit mo. Nay Rosa, patawarin niyo naman ho kami Alam kong galit kayo sa amin pero maawa ho kayo. Paano po yung... Kayo po yung matanda rito Tulungan niyo naman ho kami na ipatanggal yung kulam na to. Sabi ng albularyo, mamamatay siya kapag hindi napatawad ng taong may galit sa kanya. Aling Rosa, patawarin niyo na ako. Siniraan ko rin kayo sa palengke. Sinabi ko sa mga tao na nagnakaw kayo ng pera para nang suportahan yung anak niyo. Nagsinungaling ako. Patawarin niyo ako. Tanggalin niyo na po ang galit sa puso niyo. Nasusunog na po yung buong katawan. Para po ako nilalagay sa impyerno pag-gising. Nay, bakit parang nanginginig kayo? Nay Rosa, okay lang ho ba kayo? Tunay nga, nakaawa-awa ka, Lisa. Hindi ko naman ninais at hindi ko gusto na mamatay ka. Tawaran sana ako ng Panginoon. Ako yung dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. Sige na, tumayo ka na, Lisa. Pinapatawad niyo na ako, Aling Rosa. Jessica, pinapatawad mo na ba ako? Hindi madaling magpatawad, Lisa. Napakasakit ng ginawa niyo sa akin. Pero ayoko mamatay ka dahil sa galit ko. Hindi kami mamamatay tao. Ayoko maging katulad mo na puno ng laso ng puso. Sige, kahit hindi pa lubusang gumagaling ang sakit ng puso ko, pinapatawad na kita. Pinapatawad na kita sa lahat ng ginawa mo sa akin. Pumunta ka na sa ospital o sa simbahan. Huwag ka lang mamatay sa harapan ko. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa'yo, pero kung kapatawaran ko lang magiging susi para hindi ka mamatay. Sige. Sige, Lisa. Pinapatawad na kita. No. Maraming salamat, Jessica. Maraming salamat at napakabuti mo. Lisa, narinig mo ba yun? Pinapatawad ka na ni Jessica.
Salamat, Jessica. Maraming salamat sa inyo. Salamat, Aling Rosa. Hindi galit ang namayani sa puso ko, kundi awa sa kalagayan ni Lisa. Grabe pala ang kulam. Hindi ko inakala na susobrang epekto nito. Kaya napatingin ako sa langit at humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Panginoon, pinatawad na siya ng anak ko. Patawarin niyo na rin ho ako. Pakiusap. Itigil niyo na ang sumpa. Itigil niyo na ang kulam sa kanya. Total, napatawad na namin siya. Siguro naman po ay mawawala na ang kulam na sumpa kay Lisa. Akala ko ay mapapawi na ang kasalanang ibinaon ko sa aking kaluluwa. Pero nagkamali kami. Nagkamali kaming lahat. Sapagkat habang hawak ni Rico ang balikat ni Lisa at habang pilit itong tumatayo mula sa alikabok, ay may kaunting ngiti ng pag-asa. Biglang nanigas ang buong katawan ng tsismosang kabit at nahirapang huminga. Dinala muli ni Rico si Lisa sa albularyo. Dahil sa tapat, taus-puso at buong patawad ng aking anak na si Jessica at sa walang patid kong pagdarasal sa aming altar para linisin ang aking mabigat na kasalanan sa pangkukulam, ay dahan-dahang humupa ang nag-aapoy na sakit sa bituka ni Lisa. Hindi man tuluyang nalagot ang kanyang hininga, hindi ibig sabihin nun ay nakaligtas siya ng walang kabayaran at kaparusahan. Napanatili niya ang kanyang buhay, ngunit ang ganda, kinis ng balat at ang boses na ginamit niya sa paninira at pangaagaw ng tuluyan ay nawala na sa kanya. Pagka-uwi nila mula sa kabilang baryo, napanood ng dalawang mata ni Rico ang matinding resulta ng lason na sumira sa katawan ng kanyang kabit. Oh, Lisa. Lisa, tumigil ka na sa kakaubo pakiusap. Sige na, uminom ka na muna nitong malamig na tubig. Huwag mong pilitin yung boses mo, Lisa. Sinabi na ng doktor sa lungsod at ng albularyo na sunog at nasira na daw ng tuluyan yung vocal cords mo dahil sa matinding asido at laso ng itim na likidong naisuka mo nitong mga nakaraang buwan. Wala ka ng boses, Lisa. Masakit man sabihin pero hindi ka na makakapagsalita kailanman. Tumingin ka sa mukha mo. Yung ganda, buti at karisma na ipinagmamayabang mo sa buong bayan. Napalitan na ng kulubot, nangingitim at natuyong balat. Sa susunod na buwan, kukunin na ng bangko ang bahay mo. Dahil sinangla natin to para may pampacheck up ka. Wala ka na rin trabaho sa munisipyo dahil sa iskandalo natin. Wala ka ng boses para mag-imbento ng chismis. Mga insulto pa ng iyong kapwa. Para kang buhay na. Nakakatakot na multo na nakatayo dyan sa harapan ko. Wala na ring saysay kung magagalit pa ako pero yan na nakuha mo sa paninira mo kay Jessica. Yan na napala natin sa kasakiman mo. Winasak mo yung pamilya ko. Sinira mo ang buhay ng asawa ko at ngayon, pati ang sarili mong katawan ay winasak ng sarili mong kademonyohan. Elisa, patawad pero iiwan na kita. Tama na siguro na kahit papaano natulungan kita sa malagim na pinagdaanan mo. Ang ilang bahagi man ito ay dahil sa kasalanan natin. Hindi pa rin matutumbasan ang pagsira mo sa buhay namin. Paalam sa'yo. At sana, gumaling ka pa rin. At sana hindi na kita makita kahit na kailan. Lumayas si Rico sa bahay nila sa bayan. Ang tsismosang kabit na dating napakatapang, maganda at napakahilig mag-imbento ng kwento ay nagpalaboy-laboy na lang sa kalsada ng aming bayan. Pipe, sunugan na lamunan at nagbukang buhay na kalansay. Isang buhay na paalala sa buong barangay kung ano ang sasapit sa taong ang dila ay ginagamit sa paninira at pang-aagaw ng pamilya ng may pamilya. Subalit kinabukasan ng hapon, habang nag-aayos kami ni Jessica ng mga paninda sa aming bakuran, muling lumitaw si Rico. Nakaluhod siya mula sa kanto habang gumagapang sa alikabok papunta sa paanan ng aking anak. Jessica, lumabas ka dyan pakiusap. Magmamakaawa ako sa'yo sa harapan ng buong barangay. Rico,
Bakit ka na naman nandito ha? Alam mo, hindi ka na ba talaga natuto at wala ka na ba talagang hiyang natitira dyan sa balat mo? Jessica, wala na kami ni Lisa. Nilayasan ko na siya ng tuluyan at ibinenta ko na rin yung motor pambayad sa mga utang sa ospital. Wala na natira sa akin asawa ko. Tinanggal na rin ako sa munisipyo dahil sa iskandalo namin. Jessica, ikaw na lang yung meron ako. Patawarin mo naman sana ako. Pakiusap. Bumalik ka na sa akin. Ako na lang yung meron ka? Ang kapal din naman ng mukha mo, no? Rico, noong mga panahong may pera ka at may magandang trabaho ka sa bayan, naisip mo ba? Naisip mo ba yung kalagayan ko? Naisip mo ba yung ako na ikaw lang yung meron? Di ba pinaalis mo ako sa puso mo? Sinabihan mo ako losyang, aburido, at masyadong asa sa'yo. Eh wala kang nagawa para ipagtanggol ako sa ibang tao eh. Mas pinili mong magbingi-bingian at magbulag-bulagan sa katotohanan. Kilala mo ako, Rico. Oo, bago lang tayong kasal pero matagal mo na akong kasintahan. At dapat naniwala ka sa akin at sa mga salita ko pero hindi. Ang ginawa mo ay mas ginusto mo na maakit sa lambing at kasinungalingan ng iba. Jessica, nagkamali ako eh. Aminado naman ako, nabulag ako ng chismis at paninira ni Lisa pero ngayon malinaw na sa akin yung lahat. Kinarma na siya. Hindi na muli siya makakapag-imbento ng chismis. Hindi na siya makakapagsalita o makakapanira ng tao kailanman. Pinagbayaran na niya yung kasalanan niya at ako rin ay nagdudusa na ng matindi. Tawarin mo naman na ako. Mag-umpisa na tayo ulit. Magpakasal tayo ulit sa simbahan. Ang kasal sa simbahan ay hindi lisensya para tapak-tapakan at babuyin mo yung pagkatao ko, Rico. Sa tingin mo ba ay basurahan ako sa buhay mo? Na kapag nasira ka sa labas, kapag nawalan ka ng pera at kapag iniwan ka ng kabit mo, ay dito ka tatakbo sa akin para ako yung mag-ayos ng winasak mong buhay? Rico, pwede ba? Umalis ka na rito bago pa ako tumawag ng mga tanod sa barangay. Huwag mong pilitin ang anak ko na tanggapin ka ulit pagkatapos na lahat ng dusa at hiya na ipinaranas mo sa kanya. Nay Rosa, maawa naman mo kayo sa akin. Kayo yung nanay eh. Gabayan niyo si Jessica na patawarin ako. Pinapangako ko, magiging mabuting asawa na ako ulit. Tutulungan ko kayo sa tindahan. Magpapakasipag ako. Pinatawad na kita, Rico. Pinatawad na kita para magkaroon ako ng kapayapaan sa puso ko at para hindi na ako magkimkim ng galit. Pero ang pagpapatawad ko ay hindi nangangahulugan na babalikan pa kita. Ang tiwalang sinira mo ay parang babasaging baso na kapag nabasag ay hindi na kailanman mabubuo pa. Jessica, pakiusap. Paano na ako nito? Saan ako pupunta? Tinalikuran na rin kasi ako kahit na sarili kong pamilya. Magdusa ka sa sarili mong kamalian sa maling desisyon mo. Nung pinili mo ang kabit mo kaysa sa akin, pinili mo rin ang maging mag-isa kapag dumating ang karma mo. Malaya ka na, Rico. At malaya na rin ako mula sa'yo. Lumayas ka na at huwag ka na magpapakita sa amin kahit kailan. Hindi na muling nagpadala ang anak kong si Jessica sa mga luha, pagmamakaawa at pagluhod ni Rico. Tumayo siyang may matatag na paninindigan at dangal bilang isang babae. Sa tulong ng aming pagsusumikap at kaunting naipon, muli namin binuksan at pinaganda ang aming sari-sari store. Mabuti naman nalinis na natin ang dangal ng pamilya natin, Nay. Isa-isa na lumalapit yung mga kapitbahay na dati iniilagan tayo. Oo nga anak ko. Grabe. Hayaan mo na. Ano man yung pinagdaanan natin, mas uunlad pa tayo dahil magtutulungan tayong dalawa. Inay, may balita ho ba kayo kay Lisa? Sa pagkakabalita ko araw-araw siya nakikitang naglalakad-lakad sa kalsada ng bayan. Namamalimos o naghahanap ng makakain sa basurahan. Hindi na rin siya makapagsalita dahil nasunog ang kanyang vocal cords sa itim na laso ng kulam. Nakakaawa naman ho siya, Nay. Ganon talaga, Jessica. Pinagbabayaran niya ang kasalanan na gawa niya. Sabi pa nga ni Kumaring Susan, kapag nakikita si Lisa ng mga tao sa barangay nagiging buhay siyang paalala sa kung ano mangyayari sa taong nanggugulo ng pamilya at nagpapakalat na masasamang balita. Tunay na nakakaawa ang sinapit ni Lisa, Miss Cassie. Ako man ang may gawa noon, masasabi kong minarapat na rin ito ng tadhana para bigyan ng leksyon ng katulad ni Lisa
at para hindi na rin tularan pa siya ng iba. Bilang pambawi sa aking nagawa, araw-araw pa rin ako lumuluhod sa aming altar para humingi ng kapatawaran at magpasalamat pa rin sa Diyos dahil binigyan pa niya ng pagkakataon si Lisa na mabuhay at magbago. Nagpasalamat na rin ako at hindi ako naging ganap na mamamatay tao dahil sa galit ko. Natutunan ko na ang hustisya at pagganti ay hindi kailanman dapat idaan sa itim na paraan o sa kadiliman. Masarap mabuhay na may malinis na konsensya at tahimik na puso. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyo, Miss Cassie, at sa lahat ng inyong mga tagapakinig sa paglaan ng oras sa aking kwento. Naway maging aral ito sa lahat. Muli, ako po si Aling Rosa mula sa Quezon Province. Magandang araw po sa inyong lahat. Isang napakaganda at napakatinding storya. Napakalalim na kwento ng buhay na tungkol sa paninira at karma yung ibinahagi sa ating ngayong araw ni Aling Rosa. So Aling Rosa, maraming salamat po sa inyong pagtitiwala dito sa ating channel. Hindi lahat ng laban kailangan patulan, no? Pero tandaan natin ng bawat kasinungalingan, paninira at panggugulo ng tahimik na buhay ng may pamilya ay may nararapat na kabayaran. Maaring mabagal ang hustisya pero walang utang ang tadhana. Ang bawat itanim natin, mabuti man o masama, ay aanihin din natin sa huli. Kaya hanggat kaya natin, pilitin natin na magpakatao. Dahil sa dulo ng araw, ang totoong kapayapaan ay wala sa pagiganti o paninira ng iba, kundi nasa malinis at tahimik na konsensya. Muli, ako po si Miss Cassie at nagpapaalala na mas piliin nating maging mabuti at tapat sa ating kapwa. Magandang araw at hanggang sa mga susunod pa nating mga kwentuhan.